Samantala, pinayuhan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Pastor Apollo Kibuloy na harapin na ang kanyang mga kaso. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Senador de la Rosa. Sen, magandang umaga po. Si Ivan ito. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Senator, kailan kayo huling nagkausap ni Pastor Kibuloy at kumusta siya? Matagal na kami hindi nagkausap, no? Okay. Igan, yung apela ko lang naman sa kanya, yung in-interview ako, yun lang, ma-advise ko. Pero kung sabihin mo na personally nagkausap kami, matagal kung nung nakabisita po ko sa kanya doon sa kanyang kingdom, doon sa malapit sa airport ng Davao City. Yes. Doon lang kami last na nagkausap, pero lately, wala na talaga. Sen, by so advising Pastor Kibuloy na harapin ang kanyang mga kaso, ibig sabihin po ba nito, wala rin kayong alam sa sinasabing banta sa kanyang buhay? Well, may banta man o wala sa kanyang buhay, batas yan eh. You cannot hide the long arm of the law. Harapin mo talaga yan. Anyway, kung banta ng kanyang buhay ang kinatakutan niya, ready naman siguro yung gobyerno natin na protektahan siya habang nasa kustodiya siya ng gobyerno. At sa pagkakaalam po ninyo, ito ho ba'y opinion din ng mga kapwa ninyo, Senador? Or is that the majority opinion of most senators? We're all lawmakers. I presume na gano'n din siguro ang opinion ng aking mga kasamahan. Pero I cannot speak for and in behalf of them, no? Mabibigat po yung mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Sa tingin ninyo, nasa posisyon ba siya o tama yung posisyon ni Justice Secretary Remulla na he is in no position na mag-demand ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko? Ganun lang naman yun talaga. Sundin lang natin talaga ang batas. Wala man talaga tayong position para mag-demand, no? Pag ikaw ay akusado, that's normal. You have to abide by the law. At bilang officer of the law ng matagal na panahon, sabi ho ng PNP, pwedeng magsagawa ng citizen's arrest laban kay Pastor Kibuloy dahil itinuturing na siyang pugante o fugitive. Bilang dating PNP Chief, Senador, pakipaliwanag nga ho sa amin yung prosesong yan nung tinatawag na citizen's arrest. Ako, iba, no? To be honest with you, yung citizen's arrest, ang alam ko yung citizen's arrest, pwede mag-aresto yung isang civilian kahit hindi siya officer of the law kapag in his presence may na-commit na krimen yung isang tao, no, isang suspect. Pero kung covered siya ng warrant of arrest, I don't know kung makukover ng citizen's arrest dahil nga nakalagay naman sa warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest a certain Pastor Kibuloy. So hindi ko alam kung yung yung order ng korte niya to the officers of the law is covered dyan yung mga civilian na hindi officers of the law. Yung pag-implement ng yung pag-execute ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung kasama yan sa citizen's arrest. Ang alam ko lang kasi na citizen's arrest, yung in your presence, nakita mo, nagkukommit ng krimen yung tao, kahit hindi ka officer of the law, kahit civilian ka, pwede mo siyang arrestuhin. Yan ang alam ko, ha? Yes. Pag-research pa ko, further, pagdating sa warrant of arrest. Pero ang malinaw po, Senador, ang inyong posisyon ay dapat si Pastor Kibuloy lumutang at harapin ang kanyang mga kaso. Yes, for intents and purposes, ganun talaga. Kung sa ikakabubuti ng sitwasyon niya, harapin niya. Kaysa magsige siya tago ng tago, mahirap din yun, harapin niya. At saka, para once and for all, ma-present niya ang side niya. Dahil mahirap yung one side lang bumibira. Hindi siya makaka-respond, hindi siya makaka-reply sa mga akusasyon dahil wala, nagtatago siya. Mas maganda kung harapin niya. Senador, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Good morning. Pasensya ka na, hindi ako makakalakas ng boses dahil boarding ako sa aeroplano. It's okay. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nakausap natin, Senador Ronald Bato de la Rosa.
Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.